Sa kaugnay na balita, pagbangon naman ng mga taga-Eastern Samar mula sa hagupit ng bagyong Yolanda, patuloy. Ang ulat mula nagbabalik si Haji Camino. Sa mahigit isang linggo naming pagtutok sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar, marami na kaming kwento ng inspirasyon at pagbangon na narinig. Marami na kaming taong nakasalamuha. Simple lamang ang buhay ng mga tao dito. Lahat dinadaan sa sipag kasabay ng mga natatanggap na tulong. Maging ang inyong lingkod kasama ang aking mga crew, natutong makisalamuha at makisabay sa agos ng buhay ng ating mga kababayan dito. Ganito ho ang araw-araw na buhay namin ni Jovit Dizon at saka ni Alan Rubin. So, po ng tubig para po kami ay makaligo. Kasi ho wala pang tubig ngayon dito sa bayan ng Giwan. So, asa po muna kami sa poso. Malinis naman po yung tubig, hindi naman po maalat. So, itong timbang ito, dalawang timba po ito actually. Dadalhin po namin sa banyo para makaligo na po kami. Ganito po kami araw-araw ng mga kasama ko dito. Sa aming tinutuluyan, nakilala ko ang 63 taong gulang na si Lola Socorro. Nagsisilbi siya ngayong social worker sa ospital. Ikinwento niya sa amin kung paano sila bumangon mula sa bangungot na dala ng bagyong Yolanda. Siguro dahil kailangan bumangon, pipilitin natin bumangon at sa tulong ng mga kamag-anak ko, lalo na sa mga pamangking ko, bumabangon ako. Tulong din ng relief sa barangay na nagbibigay naman ng maayos sa barangay 12 at saka maraming private na nagbibigay sa barangay 12. Sa ospital lumikas sina Lola Socorro sa kasagsagan ng bagyo. Ngunit pag uwi nila sa kanilang tahanan, ito na ang tumambad sa kanila. Gayunpaman, nagpapasalamat pa din si Lola Socorro at buhay pa rin sila at kahit paano'y nakapagsisimula na silang muli, gaya ng libo-libo nating mga kababayang umahon mula sa putikan at nilampasan ang pagsubok na pinagdaanan na kailanman ay hinding makakalimutan. Mula sa Eastern Samar, kasama sina Jovit Dizon at Alan Rubin para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Camino.